Okay, so ito yung problem. Determine how far the neutral point from the charge A if the magnitude of charge B is a double value of charge A. These charges are 6 meters apart from one another. Charge B is 22 microcoulombs. So, isusulat muna natin lahat ng given. So, yung distance natin is 6 meters. Yung charge A natin is 11 times 10 raised to negative 6 coulombs. Sabi kasi, determine the charge A if the magnitude of charge B is a double value of charge A. So, itong charge B, 22 microcoulombs. Doble daw siya ng charge A. So, divide lang natin sa 2 para makuha natin si charge A. And then, si charge B is 22 times 10 raised to negative 6 coulombs. So, naka-microcoulomb siya. So, kinonvert lang natin siya sa coulombs. And then, yung K natin, which is 9.0 times 10 raised to 9. So, ngayon, ito yung equation na gagamitin natin. E is equal to K times Q all over R squared. And then, gagawa tayo ng dalawang version ng equation na to. So, yung una, para sa unang charge, ay yung pangalawa naman is para sa pangalawang charge. Kasi as you can see, magkaiba sila. Magkaiba sila ng value. So, ang ginawa ko lang is lalagyan ko lang ng subscript na 1. So, ito diba? Lalagyan ko lang ito ng subscript na 1, ito ng subscript na 1, ito ng subscript na 1. So, magiging ganyan siya. And para sa pangalawang charge, lalagyan ko naman siya ng subscript na 2. And maglalagay ako ng equal sign kasi magiging equation sila. Yan, nilagyan ko lang ng equation. So, yun lang yun. And then, isa-substitute mo na yung mga given natin. So, dito, yung K is obviously yung 9.0 and yung first charge natin is yung 11 times 10 raised to negative C. Ngayon, yung R natin is, yung R sub 1 natin, itong R sub 1 natin, is hindi siya ito. X siya. Gagawin natin siyang X squared. Okay? Palaging yung R sub 1 natin is X squared. And then, dito naman, ganun pa rin, 9.0. And then, yung pangalang charge natin is 22 times 10 raised to negative 6. And yung charge naman, ay yung R naman natin dito, or yung R sub 2 natin is 6 minus X squared. So, bakit siya naging 6 minus X? So, kunyari, ito yung dalawang charge na pinag-uusapan natin. Ito si charge A, ito si charge B. Okay? Yan yung dalawang charge. And then, itong charge na to, X. Okay? And yung distance nila is 6. So, para malaman ko kung ano yung distance dito, is gagawin ko siyang 6 minus X. Okay? Kaya kanina, ginawa nating X yung R natin dito. At ngayon, ginawa nating 6 minus X. Okay? Kasi kung distance sa A papuntang neutral point is X, therefore, yung distance mula sa neutral point papuntang B is 6 minus X. So, ganyan siya. And then, pwede na tayong mag-cancel. So, cancel ko to. Cancel ko rin to kasi nga equation na sila eh. And then, itong 10 raised to negative 6 coulombs, ika-cancel ko na yan. So, ang matitira na lang is, so, ito na lang yung matitira dun sa ating equation kasi nag-cancel na tayo. And then, pwede natin yang i-cross multiply. Okay? Cross multiply. Ayan. So, na-cross multiply na natin. So, ito, kailangan natin siya i-factor. So, ang ginagawa ko is file method lang yan. Pero yung ginagawa ko is square the first term. So, that is 36. And then, times the first and second term. Multiply the first and the second term. So, 6 times negative x, that is negative 6x, multiply it sa 2. So, magiging negative 12x. And then, isa-square natin yung last term. So, magiging positive x squared. Okay? Is equal to 22x squared. Okay? So, yung ginawa ko is shortcut method, pero pwede din naman yung traditional lang na FOIL method.
So, next is, i-distribute natin tong 11 sa parentheses. I-distribute natin siya sa parentheses. Okay, so, na-distribute na natin. So, ang next step is, ililipat natin lahat to dito sa side na to. So, copy ko lang to ha, si 22x squared. Kinopy ko na siya. So, ngayon, ililipat ko to dito. Ililipat ko siya dyan. So, magiging negative 11x squared. Ito, ililipat ko doon. Papatawirin ko siya ng equal sign. So, magiging positive 132. Ito din, ililipat ko papunta doon. So, magiging negative 392. And mag-i-equal na sila sa 0. Okay? And then, simplify. Pwede ba tayong ma-simplify dito? May x pala to, ha? May x yan. And may x. Okay, so may masisimplify tayo. Pwede nating ipag-subtract tong dalawang to. So, magiging 11x squared plus 132x minus 392 is equal to 0. So, ayan na. So, ito na yung magiging A. Ito na yung magiging B. And ito na yung magiging C natin. Kasi gagamit na tayo ng quadratic formula. Okay, so ayan na. Ito na yung quadratic formula natin. So, ngayon, iso-substitute lang natin lahat. Ano yung B natin? 132. Ano yung B? 132. Ano yung A? 11. Ano yung C? 392. So, iso-substitute lang natin siya lahat. Therefore, so, ayan. Substitute na. So, ito, simplify muna natin to. And then, ito. So, yan yung magiging kalabasan. After nating i-add, okay, after nating i-add is, pwede na yung dire-diretso. So, add mo, and divide, then square, wait. Okay, so, bale, ganito siya sa calculator. I-add mo na yan. Add natin 7424 plus 17424. Then, kunin yung square root. Then, i-add mo to. Then, divide. No? Tsaka natin i-divide. So, para makuha tong sagot na to.